Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Philippine Army, 8 LGUs at mga ahensya pinalakas ang territorial defense sa Kalasag ZDN. 50 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine na sabat sa baybayin ng Palawan. Total lunar eclipse masasaksihan ngayong March 3, Pag-asa may libreng viewing. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagpakita ng pinagsanib na lakas ang 97th Infantry Kalasag Lahi Battalion, 8 local government units o LGUs ng 2nd District at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtatapos ng Kalasag Zamboanga del Norte Interagency Territorial Defense Operations Exercise noong February 27. Sabay-sabay ang full-scale simulation exercise o SIMEC sa mga baybaying lugar ng Dipolog City, Katipunan, Rojas, Manukan, Jose Dalman at Sindangan. Tampok sa ehersisyo ang simulated coastal incursions, close air support, artillery fires, armor deployment at evacuation ng sibilyan upang subukin ang command and control, interoperability at rapid response. Bago ang aktual na SIMEX, sumailalim ang mga unit sa radio operations, marksmanship at tactical casualty care training. Pinangunahan ng 97th IB kasama ang Armed Forces of the Philippines o AFP units, Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Fire Protection o BFP, at Provincial Government ng Zamboanga del Norte ang aktibidad. Binigyang diin ng pamunuan na ang territorial defense ay kolektibong responsibilidad na nangangailangan ng whole-of-government coordination. Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 50.22 million pesos na halaga ng hinihinalang cocaine matapos matagpuan ang mga kahon na inanod sa baybayin ng Sitio Bongbongin, Barangay Kanipaan, Rizal, Palawan noong isang linggo. Agad rumesponde ang mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station, Palawan Police Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit matapos iulat ng isang residente ang kahinahinalang pakete. Natuklasan ng 5 kahon at isang bukas na pakete na may markang stone na may kabuang timbang na 5.58 kilos. Ayon sa Philippine National Police o PNP, patunay ito ng patuloy na pagbabantay sa maritime borders laban sa pagpasok ng iligal na droga, habang isinasailalim sa laboratory examination ang mga narecover na ebidensya. Inaabangan na ang total lunar eclipse sa bansa ngayong Martes, March 3 ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Magsisimula ang totality 7:04 ng gabi hanggang 8:03 ng gabi na may maximum eclipse 7:34 ng gabi. Sa panahong ito, matatakpan ng umbral shadow ng Earth ang 100% ng disk ng buwan, dahilan para magkulay pula ito kaya tinatawag na blood moon. Magbubukas ang Pag-asa ng libreng telescope viewing sa Quezon City, Tuguegarao, Lapu-Lapu at El Salvador City, first come first served basis. Ligtas itong panoorin kahit walang espesyal na kagamitan. Magtatapos ang eclipse 10:25 ng gabi. Huling nakita sa bansa ang total lunar eclipse noong September 8, 2025. Makikita rin ito sa Eastern Asia, Australia, Central Pacific at malaking bahagi ng Amerika. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.